Inutusan po namin Yung ate niya po, bumili po sa bumili po tindahan. Tumakbo po siya ng mabilis. Kasi malapit lang po kami sa kalsada. Papakainin ko na po sana, kaya lang tumakbo po palabas. Nakasalubong ko naman po yung ate niya na, ayun na nga po, na sisaak na bangga. Ayun po ang pagkakala. Takbo na po kami doon. Naka-on yung sirena niya. Yes po. Meron bang emergency? Kaarga po sila ng tent na ginamit ng mga nasunugan po. In other words, hindi naman emergency. Yes po. Okay? Tinignan ko po kung ano po yung laman. Tent po ang laman. Tent po ang laman ng ambulansya. Prospect po natin doon sa nangyaring aksidente ay presently ho nasa custody ho ng Municipal Police Station. May kinakaharap na po siyang kaso na reckless imprudence resulting to homicide. Tutulong kami sa pamilya po ninyo, especially na sana mailibing na natin po ang inyong anak. Kung may iba pa pong maitutulong po ang aming programa, sabihan niyo po kami. Magagawa yung mga pangarap natin. Ma'am Almayra, muli po taos-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya, pati po kay Sir Norberto sa pagkakawala po ng inyong anak. Kamustahin lang po namin kayo after nyo pong maere at mailapit po ang inyong concern dito kay Idol Rafi. Kamusta po yung sister niya ngayon, yung ate po niya? Nung una po, kinakausap namin, lagi siyang nagsasabi, sorry daddy, sorry mama, sorry lang siya na sorry. Tapos nung narinig niya po yung sinabi po nung parang happy po ba yun? Nasabi daw, etong ate daw, iniwan daw yung kapatid sumama sa kaklase. Todo po iyak niya noon, sabi niya na hindi daw totoo, hindi yung totoo. Sabi niya, hindi yung totoo mama, hindi yung totoo daddy, hindi ko iniwan si Saak, sabi niya. May time na nung burol, nagkukulong lang siya sa kwarto, hinahayaan lang din naman namin. Tapos lalabas din naman siya, makikipaghalubilo. Tutulong sa mga nag-aabot-abot ng pagkain sa amin. In terms, ma'am, doon, syempre may mga gastusin kayo katulad sa pagburol, paglilibing. Kamusta naman, ma'am, naging constant ba yung communication sa inyo ng barangay? Tumulong po ba sila or nag-assist po ba sila dito?
Tumulong naman sila ma'am, pero po yung, meron din po kaming binayaran na iba kasi hindi na daw po kaya, parang hindi na daw po sagot sa budget nila, ganun po. Ang binayaran pa po namin dun sa Purenaria is 15,000 po. Kami na po yung nagbayad kasi yun nga po yung gusto din namin sa libing ni Saak. Parang best na po talaga. Tapos bago po kami umalis dito nung palibing na po ni Saak ng Monday, nag-contact pa po si Sir Tommy po sa Purenaria na parang hindi pa daw po nila nasisettle po yung payment doon. In conclusion po ma'am, hindi po natupad yung kagaya ng sinabi nila. Nasabi po nila, nasasagutin po nila lahat. Hindi po. Ito pong ating suspect, siya po ay agad nasampahan ng kasong reckless imprudence resulting to Yes homicide. po. Kasi po nilakad po talaga namin ng asawa ko kinabukasan. Sabi ko, lakarin na natin to kasi para kahit papano habang nakaburol si Saak, kampante tayo na nasa loob lang siya. Ma'am, nagkaroon ba ng chance na makaharap mo itong suspect, itong driver ng ambulance? Yes po. Nung pong nasa, po kami, piskal. Yun po, nakita ko po siya ng pinakita ko po sa kanya lahat ng mga video ni Saak na sumasayaw, kung paano kumanta, napakabibo ng anak ko. Tinanong ko siya kung bakit wala siyang reaksyon. Sabi ko, kuya, bakit wala ka bang anak? Bakit parang wala kang reaksyon? Sabi ko sa kanya, bakit ganun kabilis yung takbo mo ng gabing yun? Sabi ko, hindi po siya nagsasalita. Pinapaupo po ko doon sa harap niya. Pero hindi ko po magawang marap sa kanya kasi yung harapan po talaga na asawa ko lang po yung umupo doon sa harap niya kasi hindi ko po talaga siya kayang tignan sa Humingi man lamang po ba siya ng patawad sa inyo? O pasensya man lamang dahil sa nagawa niyang pagkabangga dito sa anak niya? Wala po ako narinig sa kanya. Sabi niya lang po is, nakita ko po siya nung papatalikod na umiyak. Yun lang po, nakita ko po siya nung paalis na po sila, kasama niya po yung pulis, na lumuha po siya. Hindi ko alam kung para saan yung luha niya na yung time na yun. Ilang araw na rin po yung nakalipas after malibing po yung inyong pangatlong anak na si Isaiah. Kamusta na po yung kalagayan ninyo bilang mag-asawa, yung mga bata po, kamusta na po sila ngayon? Yung bunso ko po, lagi niya pong hinahanap si Saak. Kasi lagi naman po sila lang talaga magkasama, dalawa. Sabay silang halos lumaki. Kasi 2 years old lang si Saak nung pinanganak ko yung bunso ko eh. Bali, habang lumalaki po, sila lagi magkalaro. Pagka magtitimpla ako ng gatas, kay Saak pa. Lagi po kasi siyang pagka may nagbigay ka po sa isa sa kanila, laging meron dapat din yung isa. Yung dalawa po is, sinasabihan naman namin na kayo, kung kaya nyo nang pumasok sa school, pumasok kayo. Pero kung may magtatanong man, no comment na lang kasi, syempre, mahirap pong balik-balikan talaga. Kami naman po, ako po talaga sa gabi, sinasabi ko sa asawa ko na paggabi, kinakabahan ako. Hindi ko maipaliwanag talaga yung nararamdaman ko. Tapos, pagka may parang naririnig ko po yung ng ambulance. Tapos, parang pagpipikit ako, nakikita ko yung ilaw ng ambulance, ganon. Tapos, yung pakiramdam na bigla ka na lang manlalamig, tapos pag mag-iinit yung dibdib mo na kinakabahan ka na hindi mo maipaliwanag talaga. Sabi naman ng mga kaibigan ko, parang trauma daw. Ma'am Almyra, bilang ikaw ay isang nanay at ang ating biktima ay 5 taong gulang pa lamang. Ano yung pakiramdam na ang naririnig mo sa ibang tao is parang naging pabaya kang ina? May gusto ka bang sabihin sa kanila? Wala po silang alam. Ang alam lang po nila manghusga. Hindi po nila alam kung paano ko pinapalaki yung mga anak ko. Si Saak po, halos nagmamakaawa sa akin yan lagi tuwing makalabas lang. Kasi hindi ko po talaga sila pinapayagang gumala sa nandyan sa labas. Doon po ang masasabi ko lang talaga sa lahat ng mga nagsasabi sa akin ng palit na lang po tayo ng sitwasyon. Kasi kung kami po papipiliin nyo, ayaw po talaga namin ng ganito. Sino ba naman po may gusto ng ganitong sitwasyon, mawalan ka ng anak, lalo na 5 years old lang. Kung naririto pa si Isaac, ma'am, ano yung gusto mong gawin or gusto mong sabihin sa kanya? Na Saak, alam mo naman, mahal na mahal kita.
Lagi kang inaalagaan ni mama. Tuwing pagpapasok ka sa school, susunduin, hatid sundo. Hindi ka pinapabayaan ni mama na madungis. Lagi kang malinis. Yung pa nga pagkain na gusto niya, lagi po yun nasusunod. Kasi si Saak po maselan sa pagkain. Ayaw niya hindi po yan nag-uulam ng adobong baboy. Hindi. Lagi lang po siya itlog, hotdog, tinola, sinigang. Yan lang po yung mga kinakain niya. Ano po yung pinaka namimiss nyo kay Isaac? Yung kakulitan niya po, yung sasabihin niya na, Mama, mahal na mahal kita. Mama, I love you. Ano po sa gabi, Mama, good night. Kaganon po siya. Sasabihin niya, Mama, bukas punta tayo sisik sa bukas badminton tayo ha. Maya, sasabihin niya, Ma, bukas ayoko mag-eskwela, punta lang tayo sa sisik ha. Namimiss ko po yung lagi niya sa gabi pagka iyayakap siya, tapos I love you Mama, I love you Daddy, good night Mama, good night Daddy. Yun po. Unang-una po, nagpapasalamat po ko kay Idol Rafi po. Kasi po, unang lapit lang po talaga namin is tinanggap niya po talaga kami. Tsaka po, ano po talaga blanco po talaga kami na parang, syempre po kami, wala kaming alam sa mga batas-batas. Kaya ang isip lang po talaga namin is Sir Rafi lang po talaga. Alam ko po na hindi kami nagkamali ng asawa ko na lumapit po sa kanya. Dahil alam ko pong hindi niya po kami tatalikuran. Kaya malaki po yung pasasalamat namin kay Sir Rafi po. Ma'am Almayra, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay nakakaranas ng anxiety and trauma. So, much better po, i-refer po namin kayo sa aming resident psychologist para po matingnan at maagapan po yung mga nararanasan ninyo, kayo ni Sir Norberto, as well as po yung mga anak ninyo. And then ma'am, kung meron pa rin po kayong mga pangangailangan, wag po kayong mag-atubilib at bukas po ang aming tanggapan, bukas po ang tanggapan ni Idol Rafi para po tugunan kung ano man po yung pangangailangan ninyo. Lahat nung nararamdaman nila, yung emosyon nila, baon-baon pa rin dito. Hindi talaga umaabot sa punto na parang yung nailabas na nila lahat yung nararamdaman nila. Tapos yung pang sabihin nila na parang gulong-gulo sila dun sa legalities ng sitwasyon na bakit gano'n, bakit ang daming tanong, walang kasagutan. Ang tendency, dun pwedeng tinatawag yung ASD, Acute Stress Disorder, na normal na nangyayari sa isang taong nakaranas sa isang trauma. Ang Acute Stress Disorder ay 2 to 3 weeks. Tapos after that, pwedeng sabihin mo makamove on. Pero kung hindi, babalik tayo sa punto ng PTSD. Kaya, ang maganda lang dito, pinapakita ng nanay ni Saak na gusto niya lumaban, gusto niya na maging maisaayos lahat. Kahit yung mga kapatid, nung nalaman nila at binigyan sila ng liwanag kung ano yung pwedeng gawin nilang aksyon, makakabuti rin. Yung pangyayari na ito yung dapat yung gawin, ito yung gagawin nyo na proseso, parang umabot sa punto na nabuhayan sila na loob, meron pala kami magagawa para mailaban yung kaso. Mas naging positibo yung motivation rather than maging negatibo yung tingin nila sa sitwasyon. Meron po ba kayo, Doc, na may papayo para po kay ma'am kung paano niya po i-handle ito pong pamilya niya since siya nga po yung tinatawag natin na ilam? Una-una, natutuwa naman ako kasi sabi nila binibisita nila palagi yung kung saan nakalibing si Isaac. Pero siguro ang maganda dito kung matutuloy man yung tinatawag nating exhumation at autopsya, tapos yung reburial, siguro pag napagdaanan nila yon na maayos yung proseso na yon, kailangan makita rin natin yung follow-up counseling para makita natin na ano na yung kalakasan na naramdaman nila dito or kahinaan. Kung gagawa sila na malakas sila, matatag sila, umabot sila sa punto na talagang umaayon yung mga desisyon nila, then yun yung gusto nating makita. So, sabi ko nga, possible na follow-up dito yung probability na after ng reburial or yung 40th day.
Tapos and then from there at least ma-assess natin kung they are more moving forward rather than yung letting go. It's moving forward. Ma'am, ano po yung naramdaman nyo noong kayo po ay nakapag-open ng mga problema po ninyo or yung mga iniisip ninyo kay Doc? Medyo gumaan po yung mabigat talaga ng mga nakaraang araw. Pero ngayon parang nabawasan po talaga. Parang naiyak ko po yung mga dapat iiyak ko ng mga nakaraan. Kasi ang iniisip ko lang ng mga nakaraan, dapat hindi ako iiyak kasi nakatingin yung mga anak ko. Ganon. Lalo si Amir, laging mama. Pero nung nalabas ko po lahat, medyo gumaan talaga. Lalo na po ngayon na alam ko na kaya pala. Yung naumpisahan po namin is matutuloy talaga namin. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Camille.